Hi, Andy. Hola, Bes! Ba naka-cellphone Sa naman? danas na sinabi Oo, niya. go lang. Bakit? May sagot ka na dyan? Hindi sasagot. Ibahin namin yung tanong. May sagot ka na, iibahin namin. Hindi, wala pang sagot naman. Ngarag. Yun na talaga. Next question. Hindi, okay naman siya. Hindi siya yung first sem na ine-expect ko kasi before mag first sem, madami mga danas. At ayoko na siyang i-elaborate. Pero masasabi ko na lang na hindi ako prepared nung mga unang araw. As in parang yung feeling na ito na yun UP na to, ito na yung college na tayo, tapos dapat mag-excited ako. Kaso, ayun nga, since madaming mga nangyari noon, hindi ko masyado napaghandaan. Tapos nagulat na lang ako, ito na, kalagitnaan agad ng SEM, tapos ito na matatapos na. Thank you Lord, salamat. Kamusta? Ako kamustahin niyo, please lang. Kasi, masaya naman ang DevCom, pero taxing siya. It can be very nakakapagod. Kaya, kailangan inaalagaan mo yung sarili mo. Kailangan kumakain ka ng healthy food, like fruits. Tapos, kailangan sapat yung tulog mo. Pero, kung ikaw bahala, kung gusto mo naman ng mataas na grades, talagang isasakripisyo mo yung tulog. Ayun, okay naman ang DevCom. I enjoy it naman so far because of my friends, my classmates, or just the journey itself. Masaya naman if you choose to enjoy it. Well, nasa DevCom ako and enjoy ko yung mga major subs. Pero, pabida yung mga minors eh. Na joke. Pero, manageable. Kaso, masaya maging UP student. Unless, nagkaroon na ng exam week. Yan. First sem, medyo ano pa siya sa akin. Actually, hindi medyo. Mahirap na siya. From the start pa lang, nahihirapan na ako. Kasi, I think for me, specifically, medyo may pressure kasi sa akin na mag-excel from people in my life, ganun. So, mahirap siya dahil doon sa expectations na yun. Pero, dahil nga, ang daming mga tao dito na first of all, yung profs magaling magturo. So, nadadalian ako dahil sa mga discussions nila. And then yung mga kaibigan ko naman, nagpapagaan sila ng libdeb. Kasi dahil nagsasuffer sila, masaya ako na may karamay ako, ganun. So, masaya naman siya, pero mahirap talaga ang first sem ko dito. Ayun, sa una, bilang freshie, sa first week lang talaga mararamdaman na maging freshie. Sa mga sumunod na weeks, magbabagsakan na yung quizzes, mga outputs, and sabi nga ng mga seniors natin, pag nagsimula ng exams, tuloy-tuloy na ang exams. And kapag nagsimula na yung gawain, huwag niyong hahayaan. Like, kaya ko naman tapusin to ng isang oras. Huwag ganun. Gawin niyo na agad kung kaya niyong gawin kasi matatambakan talaga kayo. First semester, The second. second. Sige. Okay, first semester, okay lang Ano bang comments? Like, ang perception ko kasi sa first semester is parang madali lang kasi parang first semester, di ba, una lang siya Tapos, imagine, bigla kang mangangarag bigla ng 2 interviews, bigla may 5 kang essays, like, yun lang. So, sabihin natin parang okay lang talaga. Period. Ang thoughts ko lang talaga ay yes, UP. Iyon lang. Kasi, anyway, gusto ko naman talaga ang DevCom, pero like, yung interest ko naka-align sa DevCom and yung parang passion ko. Pero, I didn't think na gusto ko, I didn't think that DevCom is the right course for me. And siguro, actually studying in DevCom, na kuha ko yung parang I learned to love DevCom na din kasi ayun, lahat naman ng interest ko nasa DevCom na. And
parang mas nahon ako na actually going to the people, not only to think personally na parang in a self-centered manner, pero also think about the others as well. Ayun, mahirap. Char. Pamatay siya actually for me kasi ilang units nga meron tayo. It's about 18, no? Hindi kasama yung sa HK. But, everything kasi na ginagawa natin, each subject is parang sobrang bigat for me. I mean, gets naman yung UP kasi to, di ba? Ayun nga, ginusto nyo yan, gano'n. At, ayun, mahirap siya, but at the same time, alam mo yung masaya and fulfilling, especially patapos na gano'n. Improvement-wise, I think wala kasi perfect na. Hindi, joke lang. As a media writer, I could say na I got better in terms of writing and multitasking. Although, Ma'am Candy said nga na parang multitasking is bad. Pero, I think it's a crucial trait to have given na maraming deadlines, maraming tasks tayong DevCom students na patuloy na ginagawa para sa set. Wala akong natutunan. Wait. Learnings, I learned through not being able to do it. Parang through hardship ko siya natutunan. Yung pinaka natutunan ko talaga is ang hirap mag-cram dito sa UP. Na kailangan mo talaga siyang to be consistent kasi, and also take only what you can chew. Parang only bite what you can chew. Kasi kung kuha ka ng mga activities pero sa sarili mo, alam mo naman na hindi mo kaya na gawin yon in this short of a time, like alam mo yung limits mo, hindi mo talaga yun magagawa. So, only take what you can. Palaging dala-dala ko na ang tablet at kung ano-ano mga writing materials dahil palagi tayo nagsusulat, hindi yung joke. Tapos, ang pinaka-favorite ko talaga sa ay production and yung community needs. Yung mga mismong pakisalamuhan sa community. Which is, hindi pa talaga totally natin hindi talaga yun yung focus natin ngayon. Pero ngayon ko na-realize na importante na kailangan munang marunong ka magsulat muna and mag-conceptualize before yung production and then, yun nga, yung pakikisalamuhan sa tao. Kasi, hindi mo alam anong sasabihin mo. Kahit na may prior experience na tayo sa interviews, madami pa rin ako natutunan. Mag-budget. Mag-budget ng oras and mag-budget ng pera. Pinaka-learning ko is kahit may ginagawa ka, kailangan mong may puntahan para lang matapos din yung isa pang gawain sa isa pang subject. Matututunan mong pumili kung alin ang isasakripisyo, aling subject ang una. Lahat ng mga bagay ko, dinadala ko na ngayon. To the point na halos lahat ng kaibigan ko sinasabi na ang bigat ng dala ko. Kasi nandun na lahat ng gamit ko. Yung phone, yung mga pati nga pang edit yung laptop ko, lagi kong dala kahit tutuusin mo, wala naman akong interview or deadline ngayon na kailangan ng laptop per se. So, talagang lagi na akong handa ngayon. For reference, ito yung bag ko. So, ayun, parang tinatry ko na, I'm doing my best to use that mistake as a learning experience for me talaga. Una is, like, sabi nga, ako sabi. Okay, una is, matuto mag-budget talaga. Like, ngayon pa lang, like, sasabihin ko na, amin na ako, ngayon pa lang $100 ang pera. I love that. Yes naman, nakaka-relate. Pero yun nga, budget sa pera, kasi like, hindi mo siya may expect sa una sa Monday, may isip mo ang dami mong pera, pwede ka magmastos. Then biglang Wednesday, darating na lang biglang, kailangan mo na lang
kumain ng noodles or sa Widel ka na lang kakain ulit-ulit. So, yun nga. Then, second is, ano ba? Ganun din siguro sa pagka-cram. Ang hirap kasi dati parang sa high school kasi, parang ako yung type na wala akong pake until malapit na yung deadline. Pero ngayon, grabe na kasi kailangan lagi ka nakabantay. Kahit gabi pa nga napahinga mo, kailangan ka nakabantay din sa mga activities. Possible bigla may magpa-quiz next week, next kinabukasan or ano. So, yun. Experiences, siguro ang dami, no? Kasi, ayun nga, during first semester din kasi diba naging apprentice ako ng perspective and yung buhay ko talaga is umikot sa media and writing. Especially na yung sa mga exercise natin sa WC 11, sobrang bigat. Diyos ko, nakakahiya kayo ngayon. Ayun, ang hirap niya for me kasi you're going to write at the same time. Maghanap ka ng i-interviewin, ng events, and everything it's too much. Pero, ayun, for me, okay naman siya kasi may matututunan ka sa mga pinaggagawa mo kahit pangit pa yan. Na-enhance yung yung cramming skills ko. Hindi. Nung parang mas na-enhance yung aking writing, and since very sometimes heavily objective yung mga writings ng DevCom. So, I'm a creative writer, so I love analogies, adjectives, kung anong malagay ko doon. With that, nagkaroon ako ng control to help that in order for my story to have certain points. DevCom is my first choice, so I knew what maranasan ko dito and things. I like it. I love writing, I love people, I love thinking of solutions. So overall, I enjoy this course. Expected, maraming interviews and marami kang pupuntahan. Estudyante ka pala, nakapag-travel ka na kasi required mag-interview sa kung saan-saan. And especially from someone na hindi taga Calabarzon or specifically dito sa Los Baños, kung saan ako nakarating. At akala ko sa LB lang ako magsistay, pero nakakarating na rin ako sa Open University kahit kapitbahay lang. And ayun, kapag mag-i-interview ka, pasiguro ka ng mga ilang araw. Like hindi pwedeng last day sa ka maglala ng oras para mag-interview kasi hindi mo tansyado or hindi talaga expected kung kailan magiging vacant yung interviewee or expert. Una, kapag mag-interview kayo, I think given na to sa mga I think given na to, una dapat marunong ka makipag-usap muna. Like, hindi ka mabubul sa questions mo, please. Like, kapag gano'n, nakakahiyalan talaga. Second, malagi kang maghanda ng mic. Kahit iwanan mo na muna lahat ng iba pang mga parang technical requirements mo, kumari tripods or anything. Kailangan mo muna ng mic kasi kung nag-record ka tapos sabihin natin hindi naman po yung audio or ang lakas sa speaker, parang may nakakaroke sa mga kapitbahay. Wala ka talaga makukuha doon. Yun. Sorry po, no budget ang Ano yun? Speaking of interview, parang si Dwayne kasi yung hirap na hirap sa atin. So could you share more about that? We wanted to know something kasi sa mga nangyari doon. Okay, sa interviews. Okay, so una kasi yung interview ko noon is dapat nandun ako sa may art center, sa may tawag sa school na yun, sa art center. Tapos ngayon, una yung interview ko doon is almost yung preparation ko is bare minimum talaga. I-admit ko na yun. Like, yung nakahanda ko nung interview is yung POS and expert, pero hindi talaga kasi siya, participant siya. So parang yun nga, hindi masyadong handa, tapos at the same time, wala akong dalang separate na mic, yung sinabi ko na kanina. So, ang lakas na speaker, ewan ko ba't hindi ko in-expect, pero yun. Mas natuto ako how to talk with people more casually. Kasi at first talaga parang, yes, I talk to people a lot. Hindi ako awkward
Actually, wait, mali. Hindi ako takot na kumausap sa mga tao, pero ang hindi ko kaya kasi is yung mag-talk with substance. Kasi minsan nagsasalita ako puro boka lang, puro eme-eme lang, pero wala siyang substance. Pero when you talk to people, parang more in DevCom, I learned na you have to listen as well. Kasi salita ko ng salita, pero kailangan mong marinig yung actually sinasabi ng kausap mo para magkaroon ng progression sa objectives mo. Yung pinaka-funny, I would say, na experience ko is when, kasi di ba magbibigay tayo ng letter sa ating mga interviewees. And pumunta ako sa office ng interviewin ko, bigay ko yung letter, all the formal stuff. Bigla niyang sinabi, mag-i-interview na tayo ngayon. Eh doon naman sa letter ko, wala yung araw na yon sa letter ko. Kaya hindi ako ready that day. And I guess yun, isa na rin yun sa pwede kong i-advise later on sa mga tao na pupunta sa course na to. Dapat lagi kayong handa. Kasi minsan talaga yung mga tao, mga interviewees nyo, hindi naman sila laging free, pero hindi din sila laging not free. Kaya magugulat ka na lang. And ayun, parang funny story lang naman. Based sa story na yon, which is in the beginning of the semester, mga 5 lang siguro. Kasi nga, first of all, hindi na nga handa. Tapos, ngarag na ngarag pa. Kaya, kinailangan kong magpa-schedule. Nandun na nga Kung handa lang ako, nagawa ko na sana. Pero kung ngayon, if we're talking about now, sa tingin ko siguro mga 7 or 8, kung we're being nice. Kasi I think naman, nag-improve na ako. Pero, obviously, there's still much more in the future for me. Actually, ano nga lang to puro writing tayo this sem. So, hindi ko alam yung mga skills ko pagdating sa AVs and all that stuff. So, specifically sa mga ginagawa natin ngayon, I do think I improved. So, tinaasan ko siya. Pero, there's still so much to learn. Anong highest na Charot na. Up to 10 ba? Hindi, joke lang. Oo, 8 talaga. Siguro 8.9 out of 10. Kasi yung 1.1 na yun, room for improvement. Hindi. I think, although I could say na parang I'm a decent media writer, I still have a lot to do para mag-improve and para makonsider yung sarili ko na talagang proficient in media writing. Yun lang. Gusto ko po, di pa ito 3. 7. 7 out of 10. 70. 70 kasi wala. Hindi pa ako ganun kagaling. Pero may improvements naman sa pagsusulat. And simula't simula, hilig ko na talaga mag-cram. Iniisip ko palagi sa sarili ko na kaya kong gawin lahat in a specific period of time. Like, isaset ko na alin dito ang gagawin ko ng gantong oras, alin ang gantong oras, kung anong oras ako matutulog, kung kakain pa ba ako, hindi. Pero ayun, 7 out of 10 lang kasi crammer pa rin and hindi pa rin masyadong nag-effort kasi first sem pa lang naman. Kailangan kapag mag-all in ako, super importante talaga. As a media writer, kung i-rate ko man ang sarili ko ay mga 7 kasi sobrang dami ko pang need i-improve. Siguro 8. A chunk of 2 kasi my time management is so bad since cramming pa rin sa 2025. Ay, joke lang. Ayan, iiwan ko na yun sa 2024. Promise. An 8. 8. Yeah. It's only the first sem. Right now, though naturo na sa akin yung mga basics, hindi ko pa naaabot ang top. Yun.
5. Straight 5. Straight 5. 5. O sige, ano 5 daw? Bakit 5? 5. Okay, so una, sabihin natin high school medyo mataas yung ego ko, no? So tanga-tanga ako noon. Ngayon, napunta ko dito, sabihin natin from 8 napunta sa 5. Imagine na lang kung bakit gano'n. I think gets yun naman kung bakit. Gets naman. That's our boy, of Nakaka-humble course. ka talaga. Pwede kapalan ko mukha ako. Pero siguro I'm gonna rate myself 9.5. Wow! Hindi kasi, I think na-satisfy ko naman yung qualities of a media writer by myself. Ayun. Kasi, ayun nga, as a development communicator in practice, syempre, yun din naman yung nagiging basis natin and yung mga skills na yun yung kailangan natin i-enhance along the way. And I think by myself, nag-improve naman ako since day one. Ang danas ko ay, ang isa sa mga danas ko ay pagko-commute. Kahit na taga dyan lang ako, sobrang hirap umikot, pamaahas. At sabihin na nating mura lang naman, hindi ka compared sa iba na mga taga ibang lugar pa. Pero wala, ang hirap na talaga. Ang hirap mag-commute, guys. Lalo na sa ating ongoing na modernization. So, ano po ba ibang danas? Pagbabudget, kasi may ako na mind sa LPITs. Tapos, sa orgs, kasi sumali na kami sa perspective. Masaya naman, promise, masaya siya. Sumali na kayo. Advert pala to. Pero hindi, seryoso, sa perspective kasi, sobrang open na members. Sobrang saya magsalamuha sa staff. Nagbabaklaan lang kami doon. Tapos, yung writing kasi talaga, yung parang nagkakaroon ka na rin ng advanced lesson sa DevCom or at least refresher kasi connected din naman ang writing doon. So, masaya ang P at wala, parang additional units na siya. Yes, naman. So, ayun si Andy po kasi ay parte ng P, siya na ay isang editorial staff. Sali ako. Ako rin po. Ano yung motto natin? Magsulat, maglingkod, magpalaya. Woo! That's perspective for you! So, ayun, yun lang naman yung mga danas so far. At wag na natin dagdagan, please, awa na lang. Ano bang danas ko? Parang sa sobrang dami nagbe-blur na lang siya na parang nag-fuse together. Danas, wait. Siguro ang hirap mag-budget. Kasi kung makakuha ako ng mataas na mark. Deserve ko to. Tapos bibili ako ng kung anumang mahal. Tapos sasabihin na parang ang dami or madalas yun nangyayari. Kamusta yung wallet ko, diba? Yung parang, paano ka mabubuhay 1K ngayong December na 1K na lang pera mo. Ayun, budgeting. Iba pang danas. Hindi matapos-tapos na deadlines. Parang, natatapos yung isang deadline, pero nadadagdagan. Kumbaga, never-ending siya na tasks to do. Kung i-check mo sa to-do list mo, tapos may ibibigay na naman yung teacher na bago. So, hindi talaga siya natatapos. Balita namin, kasali ka daw sa PAL. Kamusta naman? Ang random, hindi ako prepare. Super masaya ako na nakapasok ako sa PARL kasi I really love debating. It's like a platform to, hindi naman makipag-away, parang, hindi. Pero debating kasi requires critical thinking and you get to meet several people na are also amazing, smart, funny. So, I could say na PARL is on its way to being my second family. Ayun, masaya. Nandun din yung crush ko. Ang pogi ang... Ay, okay. Tama na. Basta yun. Masaya ako sa PARL. Sa dorm life, umuwi kayo ng maaga kung makakauwi man kayo.
mahirap ang brownout dito sa LB. Lalo na kung sa scholars dorm kayo. Huwag kayo magsa-scholars. Tawanin. So, kamusta ang pilay? Danas na danas din yun ni CJ natin. Kamusta ang pilay? Ayun, pag napilayan ka tapos malayo pa yung papasukan mo, like from, ang dorm ko is nasa may Getulio or malapit sa VetMed dorm. And ang papasukan mo is CDC, which is malapit sa UPLBK. Super layo, 15 minutes na lakad tapos nagtitiis ka. Maulan man o mainit. Maulan man o mainit, papawisan ka. Kahit madaling araw, gabi, or kahit makulimlim, papawisan ka talaga. Kaya huwag kang mag-effort masyado sa pananamit. Pero ikaw, kung ano gusto mo, kung gusto mong pawisan, bahala ka. Ngayon, kasi, marami tayong gawain. And, dahil nga sa pressure ko sa sarili ko, na dapat maganda yung ginagawa ko lagi, hindi naman sa laging maganda yung ginagawa ko, pero tinatry ko talagang mag-effort. And ngayon, sa sobrang dami ng ginagawa, tas lahat yun, gusto ko i-effort. Nasi-stress na ako ng sobra, be. Hindi ko na alam kung anong uunahin ko, kung ano yung ihuhuli ko. Tong short film na to, saya-saya gawin, pero pag iniisip din natin, parang isa rin yun sa mga masyado kong ine-effortan. Kaya, wala lang, ito yung pinaka-danas ko this semester kasi nasa huli na siya, so dapat hindi siya ganun ka-pressuring. Pero lahat din ng deadlines, for some reason napadpad ngayon, tsaka sa Monday, kaya good luck to me po! Danas experiences, siguro danas experiences sa UPLB but not as a DevCom student. Kasi sa UP, grabe talaga yung weather. Scott, naaalala ko pa, nag-cover ako ng Baile sa Kari event, if alam niyo yun. Grabe yung ulan that time. So ang putek, and I was like running around Freedom Park, dun sa may Palma Bridge, tapos para lang mahabol yung mga dancers, yung mga manonood and everything. Ayun, sobrang hirap ng weather dito kasi, alam mo yun, parang last month ata ang taas ng cases natin ng dengue, if I'm not mistaken. Kasi sobra yung uulan, iinit, tapos ang daming lamok, and ayun lang naman yung danas ko sa UP. But acad-wise, mahirap naman talaga siya kahit sa school. But, you know, kasi at the end of the day, kung hindi ka naman nahirapan, so ano pa yung improvements, room for improvements ng diba? So, go lang, laban lang. First semester pa lang naman ang first year. And marami pa tayong taon magsasama, but not 6 years though. Una, dorm. Dorm, huwag kang masastock sa forestry ng Nabagyo, please. Tapos bahay ko pala to eh. Please, wag. Like, 3 days, like, walang charge, walang hindi ka makalabas, walang signal. Like, wala kang contact, nakatitig ka lang sa mo buong 3 araw. Yun lang yun. Then, second is deadlines. Like yung sinabi ko kanina is mahilig ako mag-cram na. Ngayon, kahit mahilig ako mag-cram, please, wag kayo mag-cram ng 1 araw. Mahirap. Parang low quality na nga, tapos wala pa sa comprehension. Like imagine essay 5 yun, tapos ika-cram mo. Totally hindi ngayong araw. Pero yun nga, wag kayong mag-cram ng 1 araw lang. Right now naman, nag-aalala lang ako kasi by the next time, wala na akong super classmates. Yun, nagbe-worry ako doon since may masaya sila kasama and laging we're very collaborative. Di ko kayo binabola. Yun, collaborative, and for me, swerte ako na nandito sa block na to kasi ayun, I love the people here. Hi! Siguro yung kay Zoe, kasi nung for our DevCom 10 subject, meron kaming group presentation na by pair. Tapos during that time, ang dami kasi naming requirements. So though nagpo-progress naman kami sa sa pagkuha ng data, yung actual writing itself is pinush namin through to Monday night, which is yung pasahan niya is morning of Tuesday. So kailangan namin yun, tapos nakatulog ako. Tapos kinailangan niya akong tawagin. Tawagan.
para magising ako. And nakailang tawag siya, hindi siya Ba't kayo nag-DevCom? Joke. Future DevCom students, huwag kayo mag-joke. Huwag na kayo mag-DevCom. Hindi. Masaya talaga DevCom, guys. Promise. As in, hindi lang kasi siya writing. Hindi lang siya reportage. Yung kahit nasabi ating corny na yung communication with the heart, yun talaga yun. Pero, i-rephrase ko lang siya sa part na bukod sa writing, nandun talaga yung service. At for me, napapakita ko siya at nararamdaman ko yung importance nung sa service, both sa DevCom and then sa siguro, yun nga, as I've said earlier, i-reiterate ko lang, kailangan, alagaan niyo yung sarili niyo. Have ample sleep, eat healthy food, tapos, ayun, take care of yourself. Kapag deserve mo, sige, splurge on something that would make you happy. Okay lang yan. And be sure na passionate kayo. Parang, pag pinili niyo yung DevCom, dapat gusto niyo talaga yung DevCom. Or else, yun nga, ang other option for you is to shift. Pero, naman, I could say na madali namang mahalin ang DevCom. Ano ba? Una, like, yung sinabi ko na kanina, ready kayo sa gamit. Sinabi na rin ng iba natin mga So, tapos, pangalawa is, I think have more confidence siguro. Like, speaking from experience na parang, ang hirap nga, kasi, development communication yung asa na yung communication. So, bale, parang kailangan matuto ka talaga makipag-usap or mag-initiate sa mga tao. Ganun. Kasi, in the end, yung buong ng DevCom is jack of all trades yan talaga eh. So, parang kailangan marunong ka sa, lahat sa talaga maraming bagay talaga. Hindi na danas yung pag-hawak sa camera, kaya gawin nyo talaga is kompletuhin nyo lahat ng equipments. Phone, recorder, mic, kung kaya, iPad din for teleprompter, and syempre tripod para hindi kayo mangalay sa paghahawak ng camera. Tapos, Sponsored po pa ni CJ, right? Hindi, wala akong pera. Wala. Ayun, kompletuhin yung equipments nyo and palagi kayong mag-notes. Mahirap pag walang notes, lalo na sa mga life and works of Rizal. Tapos sa mga DevCom courses din, kailangan ng notes. Kaya huwag kayong tatama rin. Siguro sa mga future DevCom students natin, sa mga incoming freshies din, hello! Wow! Ayun, siguro enjoyin nyo lang na, katulad ko rin naman na, at first ayoko sa DevCom. Paki-capitalize yung ayoko. Ayoko siya kasi, hindi ko alam kung anong ginagawa doon and I'm not familiar sa program na yon kasi nga hindi siya well-known eh. Hindi siya well-known sa hometown ko kasi walang DevCom na nag-offer doon sa mga colleges nearby. But ayun, masaya siya along the way and kapag, when you get the hand of it, makikita mo rin talaga yung purpose niya and napakalaking tulong niya talaga sa community. Hindi lang ikaw yung mag-grow as a student, as a communicator yourself, but makakatulong ka rin kasi sa pag-grow ng community niyo. And yun yung pinakamaganda sa DevCom. And I'm hopefully in the future, hindi magbago yung thoughts and opinion ko about DevCom kasi as of now, I'm loving it. You'll learn to love this course kahit most of us, backburner to na, nandito sa DevCom, bigla na lang nandito kasi dito ako pinapasok. And usually din yung mga, sa orientation, sa mga profs, lagi na lang, at first, di daw nila alam ang DevCom. Tapos ngayon, DevCom prof na sila, pioneer or something. So, you learn to love this course since it's very flexible, practical, overall, very fun, pati yung ganda ng college natin. Like, College of the Cuties. So, ayun nga ang sinasabi ko sa mga DevCom practitioners. You need to work within your limits kasi hindi mo kakayanin na ikram siya lahat. Kasi, ika nga sa turo ni Ma'am Candy. Hindi. Like, nakalagay sa quote ni Ma'am Candy na nasa PowerPoint niya. Writing, easy writing
is from hard. What? Easy reading is from hard writing. Ayun. Siguro yung pinaka-practical na naiisip ko ngayon is, una nga, laging handa, pero paulit-ulit ko na yung sinasabi. Kaya, other than that, have a clear mind. Okay? Kasi I think a lot of my issues with writing, with my interviewees and all that, masyado kasi ako nag-overthink sa mga ginagawa ko. And pag nag-overthink ka, medyo muddled yung mind mo, nahihirapan ka ng alamin ko ano yung ipaprioritize mo. Mahirap talaga. Kahit pag iniisip ko yung mga gawain ko back then, iniisip ko, bakit ako stress na stress? Parang ang simple lang naman yun na gawin. Ang simple niya lang, pero ino-overthink mo kasi. Ganun yan. So, kung nahihirapan ka, kalmahin mo lang sarili mo, be. Kasi, baka iisipin mo rin down the line na, kung nag-isip lang ako, magagawa ko yun. Ganun yun. Kung sabi mo bang skill issue lahat ng mga dance? Oo, joke. Okay, thank you. Minsan yung weather po kasi, kaso si Gab, kinuha na yung sagot. So, yung final question natin. Since dakilang crammer to si CJ natin, no? In year 2025, magka-cram ka pa ba? Siyempre. No questions asked. Dear viewer. CJ! Thank you, CJ! So, maraming salamat, Dwayne. Sana magtagal ka pa. Literal! Magtagal ang buhay? Or sa program? 10 years. 10 years. Ngayon, maraming salamat. And to our cameraman, Chris J. Ramos, thank you so much. Isang taon na nandan. Kaya kasi. Oo, talaga siya. Okay na.